Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, may mga kwentong isinisilang. Mga kwentong humahamon sa ating katatagan at sumusukat sa tibay ng ating puso. Handa na ba kayong pakinggan ang isa sa mga ito? Marami ang naniniwala sa tadhana, isang puwersang nagtatagpo sa mga landas natin. Pero paano kung ang tadhana ay simula lamang? At ang tunay na pagsubok ay kung paano natin bubuuin ang isang pamilya mula sa mga pirasong ibinigay nito sa atin. Halina't pakinggan ang kwento ni Liwayway sa Ang Ating Bukang Liwayway. Ang ugong ng makinang panahi ay naging musika na sa pandinig ni Liwayway di Makulangan. Ito ang ritmong bumubuhay sa kanya sa araw-araw. Ang tunog na naglalagay ng pagkain sa kanilang mesa at nagpapaaral sa kanyang kambal na anak. Sa maliit na pwesto sa dulo ng isang maingay na patahian sa lungsod ng Maharlika, ang mundo niya ay umiikot sa pagitan ng sinulid, tela, at isang lumang litrato ng dalawang batang nakangiti na nakadikit sa gilid ng kanyang makina. Sina Lino at Tala, ang kanyang lakas, ang kanyang buhay. Napangiti si Liwayway habang pinagmamasdan ang litrato. Ang seryosong mukha ni Lino na pilit nang ngumingiti at ang malawak na pagkakangiti ni Tala, nakitang-kita ang dalawang bungi sa unahan. 5 taong gulang, sila ang naging araw at buwan niya sa loob ng 5 taon. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, kasabay ng pagpapatuloy sa pagtatahi. Kailangan niyang matapos ang kota para sa araw na ito. Malapit na ang bayarin sa upa at sa kuryente. Para sa isang solong ina na mag-isang itinataguyod ang 2 anak, walang lugar ang salitang pagod. Biglang tumunog ang kanyang luma ng cellphone, isang nakakabinging ringtone na bumasag sa ugong ng mga makina. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Bihira itong tumunog. Tanging ang eskwelahan lamang ng mga bata ang nakakaalam ng kanyang numero. "Hello po," sagot niya. Ipinatong ang tela sa gilid. "Mrs. Di Makulangan? Si Mrs. Ocampo po ito, ang guro ni Lino." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Agad na nanlamig ang mga kamay ni Liwayway. "Bakit po, ma'am? May problema po ba?" Si Lino po kasi, bigla na lang siyang nahilo at nawalan ng malay kanina habang naglalaro sila sa labas. Dinala na po namin siya dito sa klinik. Namumutla po siya ng husto. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. "Papunta na po ako," anya. Nanginginig ang boses. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis niyang pinatay ang makina, kinuha ang kanyang maliit na bag, at halos takbuhin ang daan palabas ng patahian. "Alis na ako! Emergency lang!" Sigaw niya sa kanyang supervisor. Ang maikling biyahe papunta sa eskwelahan ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Ang isip ni Liwayway ay lumilipad. Pagod lang kaya si Lino? Hindi ba siya kumain ng almusal? O baka naman, itinigil niya ang masasamang isipin. Hindi, pagod lang ang anak niya. Ngunit ang tanawing bumungad sa kanya sa klinik ng eskwelahan ay nagpabagsak sa lahat ng kanyang pag-asa. Nakahiga si Lino sa isang maliit na kama, balot ng kumot, at ang balat nito ay halos kasing puti ng unan.
na kanyang hinihigaan. Gising ito, ngunit ang mga mata ay halos hindi maidilat sa panghihina. "Anak," bulong ni Liwayway, hinaplos ang malamig na noo ng bata. "Anong nangyari sa'yo?" "Pagod lang po ako, Mami," mahinang sagot ni Lino. Dinala nila si Lino sa pinakamalapit na pampublikong ospital, ang Pag-asa Medical Center. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga tanong, pagsusuri sa dugo, at mahabang paghihintay sa mga pasilyo na amoy gamot at pag-aalala. Si Tala, na sinundo niya mula sa klase, ay tahimik na nakakapit sa kanyang palda. Nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Hanggang sa tinawag siya ng isang doktor sa isang maliit at malamig na silid. "Mrs. Di Machulangan," panimula ng doktor na may makapal na salamin, ang kanyang muka ay seryoso. Lumabas na po ang resulta ng mga initial tests ni Lino. Tumango lang si Liwayway. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Ang kanyang blood count ay sobrang baba at may nakita kaming abnormal cells sa kanyang dugo. Huminto ang doktor, tila naghahanap ng tamang mga salita. "We need to run more tests, but the initial diagnosis points to acute leukemia." Atol ng mga puting pader. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang salitang leukemia ay umaling-aungaw sa loob ng silid, paulit-ulit, hanggang sa wala na siyang ibang marinig. Tumingin siya sa doktor, ngunit hindi na niya maintindihan ang mga sumunod nitong sinabi. Ang mga puting pader ng silid ay tila lumalapit. Unti-unting sinisikip ang kanyang paghinga. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Lino sa isang hospital bed na may nakakabit na suwero sa kamay, tahimik na umiiyak si Liwayway sa isang upuan sa gilid. Umuwi na muna si Tala sa isang kapitbahay na pumayag na magbantay. Ngayon, siya na lang mag-isa. Mag-isang haharap sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Saan siya kukuha ng pera? Paano niya sasabihin kay Lino? Paano niya ito maipapaliwanag kay Tala? Napuno ng desperasyon ang kanyang puso. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo. Ang isip ay blangko. Sa pagliko niya sa isang kanto, hindi niya napansin ang isang lalaking mabilis na naglalakad. Nagkabanggaan sila. Nahulog ang dala niyang maliit na supot na naglalaman ng biskwit at isang bote ng tubig. "Nako, sorry miss," sabi ng lalaki. Isang boses na malalim at puno ng sinseridad. Mabilis itong yumuko para tulungan siyang pulutin ang mga gamit. Nang iangat ni Liwayway ang kanyang tingin, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting uniforme ng doktor. Ang mga mata nito ay malalim at tila nangungusap, puno ng pag-aalala nang makita ang mga luha sa kanyang pisngi. "Miss, okay ka lang ba?" tanong nito. Tumango lang si Liwayway, hindi makapagsalita. Kinuha niya ang supot mula sa kamay ng doktor. Sa maikling sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang kislap, isang bagay na hindi niya maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, isang malakas na tunog ng alarma ang umaling-aungaw mula sa silid ni Lino. Sumunod ang sigawan ng mga nurse. "Code Blue! Room 302! Code Blue!" Tumigil sa pagtibok ang puso ni Liwayway.
Ang dalawang salitang iyon, Code Blue, ay parang isang sentensya ng kamatayan. Parang tiniklod ng isang dambuhalang kamay ang kanyang dibdib. Hinahablot ang lahat ng hangin. Bago pa man siya makasigaw, bago pa man maproseso ng utak niya ang nangyayari, ang kanyang mga paa ay kusa ng tumakbo pabalik sa silid. Ngunit huli na siya. Ang pinto ay napuno na ng mga nurse at doktor na nagmamadaling pumasok. Nakita niya ang maliit na katawan ng kanyang anak sa kama. Pinalilibutan ng mga taong nakaunipormeng puti at asul. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at tiyak. "Anak ko, si Lino." Sigaw niya pilit na sumisiksik. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Pinipigilan siya. "Miss, dito ka lang muna. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila." Bumaling siya, handang itulak kung sino man ang humaharang sa kanya. Ngunit ang mga matang sumalubong sa kanya ay ang mga mata ng doktor na nakabangga niya kanina. Si Kael. May awtoridad at pag-aalala sa kanyang boses. "Huwag po. Kailangan ako ng anak ko." Pagmamakaawa ni Liwayway, ang luha ay bumabahana sa kanyang mga pisngi. "Alam ko," mahinahong sabi ni Kael. Hindi binibitawan ang kanyang braso, ngunit hindi rin ito hinihigpitan. At ginagawa nila ang lahat para sa kanya ngayon. Mas makakatulong ka kung mananatili kang kalmado dito. Mula sa siwang ng mga tao, nakita ni Liwayway ang paggamit nila ng defibrillator sa munting dibdib ni Lino. Ang maliit na katawan nito ay umangat sa kama. Napasigaw si Liwayway, isang tunog ng purong sakit at takot, at niyakap siya ni Kael upang hindi na niya makita ang sumunod. Isinubsob niya ang kanyang muka sa dibdib ng doktor na hindi niya kilala. Ang kanyang mga kamao ay kumukuyom sa puting coat nito, habang ang mundo niya ay gabi-gabing gumuho. Ang sumunod na araw ay isang mahabang panaginip, isang bangungot. Matagumpay na na-revive si Lino, ngunit ang kanyang kondisyon ay kritikal. Inilipat siya sa intensive care unit, isang silid na puno ng mga makinang tumutunog at mga ilaw na kumukurap, isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay magkahawak kamay. Sa labas ng salaming pader ng ICU, nakaupo si Liwayway. 24 na oras na siyang gising. Ang kanyang mga mata ay manas, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang damit ay ang parehong suot niya kahapon. Hindi niya magawang umalis. Paano kung may mangyari habang wala siya? Ang munting pag-asa na naramdaman niya ay napalitan ng isang malalim at madilim na hukay ng kawalan ng pag-asa. "Mami!" Isang maliit na boses ang pumukaw sa kanya. Si Tala. Dinala ito ng kapitbahay nilang si Aling Nena. May dala itong isang supot ng pandesal at isang bote ng kape para sa kanya. "Salamat po, Aling Nena," sabi niya. Ang boses ay paos. "Walang anuman. Nak, kumain ka at magkape. Kailangan mo ng lakas." Yumakap si Tala sa kanyang binti. "Mami, si Kuya Lino po." Hinaplos ni Liwayway ang buhok ng anak. "Nagpapahinga lang si Kuya. Medyo masama pa ang pakiramdam niya." "Uuwi na po ba siya bukas?" Tanong ni Tala. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Ang tanong na iyon ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Liwayway. Yumuko siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak.
Hindi niya alam ang isasagot. Paano mo ipapaliwanag ang bangungot sa isang anghel? Dinala niya si Tala sa kantin ng ospital para kumain. Habang pinapanood niya itong dahan-dahang ngumuya ng pandesal, pakiramdam ni Liwayway ay pasan niya ang buong daigdig. Si Tala, ang munting tala sa kanyang madilim na kalangitan. Siya ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Matapos maihatid pabalik si Tala kay Aling Nena, hindi na kinaya ni Liwayway ang bigat sa kanyang dibdib. Naghahanap siya ng isang lugar kung saan maaari siyang mapag-isa. Natagpuan niya ang isang maliit na hardin sa likod ng ospital. Umupo siya sa isang lumang bangko sa ilalim ng isang puno ng akasya at doon, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para kay Lino. Umiyak siya para kay Tala. At umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa pagod, sa takot, at sa matinding kalungkutan ng pagiging mag-isa. Ang mainit na kape ay hindi solusyon sa lahat ng problema. Isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Pero minsan, nakakatulong. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Nakatayo sa tabi niya si Dr. Kael. May hawak na 2 paper cup. Inabot nito ang isa sa kanya. Nag-aalangan man ay tinanggap niya ito. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. "Salamat po, Doc," bulong niya. Umupo si Kael sa kabilang dulo ng bangko, nagbibigay ng espasyo. "Rafael na lang. O Kael, hindi ako doktor ni Lino. Orthopedic surgeon ako." Tumangulang si Liwayway. "Nakita ko ang record niya kanina." Pagpapatuloy ni Kael. "He's a strong kid. Lumalaban siya. Pero hanggang kailan po?" Hindi na napigilan ni Liwayway ang panginginig ng kanyang boses. "Mag-isa lang po ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula." Tumingin si Kael sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi niya inaasahan. "Hindi ka nag-iisa. Nandito ang buong team ng ospital para tulungan ka. Para tulungan si Lino." Mayroong sinseridad sa kanyang boses na nagbigay ng kaunting ginhawa sa nababagabag na puso ni Liwayway. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa. Isang estranghero, isang doktor na hindi niya kilala ang nagbigay sa kanya ng salitang iyon. "Ako po si Liwayway," pakilala niya. Kasabay ng isang mahiyaing pagpunas sa kanyang mga luha. Ngumiti si Kael. Isang ngiti na tila nagbigay liwanag sa maulap na hapon. Liwayway, Dawn, isang magandang pangalan. Nagsimula silang mag-usap, hindi tungkol sa sakit o sa problema. Nagtanong si Kael tungkol sa kambal at kinuwento ni Liwayway ang kanilang mga kakulitan. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Liwayway ang bigat ng kanyang problema. Tawa niya ay tila nagbalik, kahit mahina. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang naputol. "Rafael," isang matigas na boses ng babae ang tumawag mula sa kanilang likuran. Pareho silang napalingon. Isang matangkad at eleganteng babae na nakasuot din ng puting coat ang papalapit. Ang nameplate nito ay nagsasabing, Dra. Beatrice Sandoval, Pediatric Oncology. "Kanina pa kita hinahanap," sabi ni Dr. Sandoval. Ang tingin ay diretso kay Kael. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Liwayway. Isang mabilis na sulyap mula ulo hanggang paa na puno ng pagtatasa at paghamak.
May kailangan lang akong asikasuhin, Beatrice. Sagot ni Kael. I see. Sabi ni Beatrice, isang pekeng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siyang muli kay Liwayway. Kayo po ba ang ina ni Lino Di Makulangan? Oo po. Ako po. Sagot ni Liwayway. Biglang nailang. Ako ang mamamahala sa kaso niya. We'll talk later about his treatment plan. Ang tono niya ay propesyonal ngunit malamig. Pagkatapos ay bumaling siyang muli kay Kael. Sinabi ito ng may sapat na lakas para marinig ni Liwayway. Rafael, huwag kang magpa-distract sa mga personal na kaso. Kailangan nating manatiling propesyonal. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liwayway na parang isang sampal. Ang kaunting init na kanyang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng katotohanan. Isa lang siyang personal na kaso. Isang problema. At siya, sa harap ng eleganteng doktora na ito, ay isang hamak na ina na umiiyak sa hardin ng ospital. Sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Kael. Ang mga salita ni Beatrice ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng naluluhang muka ni Liwayway. Distraction? Hindi. Ang naramdaman niya para sa babaeng iyon ay hindi isang simpleng distraksyon. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang kuryenteng gumising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa mga X-ray na nakasabit sa light box sa kanyang harapan. Ngunit ang nakikita niya ay ang mga mata ni Liwayway. Mga matang puno ng sakit, ngunit may titak na katatagan. Paano niya nagagawang harapin ang lahat ng mag-isa? Kumatok ng 3 beses sa pinto bago ito dahan-dahang bumukas. Iniluwan nito ang isang maliit na bata na may dalang papel. Si Tala. Hello po, Tito Doktor. Mahinang bati nito. May kaunting hiya sa boses. Agad na lumambot ang muka ni Kael. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Hello, Tala. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mami mo? Nasa labas po. Kausap si Tita Dr. Sungit. Sagot ng bata. Ang huling 2 salita ay pabulong. Hindi napigilan ni Kael ang mapangiti. At ano naman, yang dala mo? Inabot ni Tala ang papel. Isa itong drawing. Isang pamilya na magkakahawak kamay. Isang nanay, 2 bata, at isang matangkad na lalaki na may suot na puting coat at may nakaguhit na S sa dibdib, parang si Superman. Sino-sino to? Tanong ni Kael, kahit alam na niya ang sagot. Si Mami po, si Kuya Lino, ako po. Huminto si Tala at itinuro ang lalaking may S. At kayo po? Parang kinurot ang puso ni Kael. Sabi po kasi ni Mami, yung mga doktor, mga bayani daw po. Kaya kayo po ang superhero ni Kuya Lino. Paliwanag ng bata. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng tiwala. Kinuha ni Kael ang drawing. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa papel. Isang superhero. Kailan pa siya huling tinawag na ganoon? Para sa isang batang hindi niya kaano-ano, isa siyang bayani. Ngunit para sa sarili niya, pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan. Salamat, Tala. Ito na yata ang pinakamagandang drawing na natanggap ko. Sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon. Samantala, sa labas ng ICU, kinakausap ni Beatrice
Si Liwayway. Ang protocol para sa kaso ni Lino ay intensive chemotherapy. Paliwanag ni Beatrice sa isang malamig at clinical na tono. It will be harsh. He will lose his hair. There will be vomiting, weakness. But it's his best shot. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Tumangulang siya. Pilit na inuunawa ang lahat. Pero, pagpapatuloy ni Beatrice, dahil sa pagiging agresibo ng klase ng leukemia niya, ang pinakamagandang solusyon sa katagalan ay bone marrow transplant. Bone marrow transplant? Inulit ni Liwayway ang mga salita. Paano po yon? Kailangan natin ng donor. Isang taong compatible sa kanya. Ang mga kamag-anak, lalo na ang mga magulang o kapatid, ang may pinakamataas na tsansa. Ibinigay ni Beatrice ang isang request form kay Liwayway. Kailangan nating kunan ka ng dugo para masimulan ang compatibility test. Ito ang unang hakbang. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Liwayway. Sige po, Doc. Kahit ano pong kailangan, ibibigay ko. Ang mga sumunod na araw ay naging isang routine. Chemotherapy para kay Lino sa umaga. Pagbabantay ni Liwayway sa gabi. Pagdalaw ni Tala sa hapon, laging may dalang bagong drawing para sa kuya niya at para kay Tito Dr. Kael. Si Kael, sa kabilang banda, ay laging gumagawa ng paraan para dumaan sa pediatric ward. Minsan may dala siyang pagkain para kay Liwayway. Minsan, mga laruan para kay Tala. Hindi sila nag-uusap ng matagal, lalo na kapag nasa paligid si Beatrice. Ngunit ang mga simpleng kilos na iyon ay sapat na. Para kay Liwayway, ang presensya ni Kael ay isang tahimik na paalala na hindi siya lubusang nag-iisa. Isang hapon, habang naghihintay si Liwayway sa labas ng laboratorio, tinawag siya ng isang doktor mula sa team ni Beatrice. Mrs. Di Makulangan, lumabas na po ang resulta ng compatibility test ninyo. Agad na tumayo si Liwayway. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asa at kaba. Ano po ang resulta, Doc? Ang doktor ay umiling ng marahan. Isang kilos na nagpabagsak sa lahat ng pag-asa ni Liwayway. I'm sorry, hindi po kayo compatible. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Paanong nangyari iyon? Siya ang ina. Dapat. Siya ang unang lunas sa sakit ng kanyang anak. Pero paano po? Ako po ang nanay niya. Ang boses niya ay basag. Wala na po bang ibang paraan? Hahanap po tayo sa National Donor Registry, pero maliit lang ang tsansa. Malungkot na paliwanag ng doktor. Ang ama ng bata, may paraan po ba para makontak natin siya? Siya ang susunod na may pinakamagandang tsansa. Ang ama. Ang tanong na iyon ay nagpabingi kay Liwayway. Anong ama? Ang ama ng kanyang mga anak ay isang numero lamang sa isang file. Isang anonymous na donor mula sa isang sperm bank. Isang estrangherong hindi niya kilala at hinding-hindi makikilala. Napaupo siya sa isang bench sa pasilyo. Ang kanyang mga binti ay biglang nanlambot. Naramdaman niya ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng isang bangin. Wala nang ibang mapupuntahan. Wala nang ibang makakapitan. Anong gagawin ko ngayon? Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng sukdulang desperasyon. Diyos ko, anong gagawin ko? Ang mga sumunod na linggo ay naging mas mabigat. Ang paghahanap sa National Donor Registry
ay naging bigo. Bawat araw na lumilipas, tila unti-unting nanghihina si Lino at kasabay nito ay ang pagkaubos ng pag-asa ni Liwayway. Sa gitna ng kadilimang iyon, si Kael ang naging kanyang hindi inaasahang sandalan. Hindi na lang pagkain o laruan ang dala nito. Dala na rin nito ang kanyang sarili, ang kanyang oras, ang kanyang pakikinig. Tuwing gabi, pagkatapos ng kanyang duty, uupo sila sa hardin o sa halos walang taong kantin at hahayaan lang siya ni Kael na magsalita. Minsan tungkol sa takot niya. Minsan tungkol sa mga masasayang alaala nila ng kambal. At minsan, tungkol sa bigat ng pagiging mag-isa. Isang gabing umuulan, nakaupo sila sa loob ng kantin, malapit sa isang malaking bintanang salamin, kung saan tanaw ang mga patak ng ulan na humahalik sa lupa. "Salamat, Kael!" basag ni Liwayway sa katahimikan. "Salamat sa lahat." "Wala yon," sagot ni Kael. Ang tingin ay nasa labas. "Gusto kong tumulong." "Pero bakit?" tanong ni Liwayway. Isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. "Hindi mo naman kami kaano-ano. Isa ka lang doktor dito." Humarap si Kael sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at malalim. "Dahil nakikita ko sa iyo ang isang bagay na hinahangaan ko. Ang tapang mo. At dahil kapag kasama ko kayo ni Natala at Lino, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na matagal ko nang hinahanap." Ang sinseridad sa kanyang boses ay nagpatunaw sa pader na matagal nang itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang sarili na makita si Kael hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang tao. Isang lalaking may sarili ring pinagdadaanan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unting namumuo ang isang koneksyon na higit pa sa pagkakaibigan. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng maraming salita. Isang kislap sa mga mata na pareho nilang nakikita. Ngunit ang namumuong liwanag na ito ay hindi lingid sa paningin ng iba. Kinabukasan, habang naglalakad si Liwayway sa pasilyo, hinarang siya ni Beatrice. "Mrs. Di Makulangan, maaari ba tayong mag-usap sandali?" Ang tono ni Beatrice ay propesyonal, ngunit ang mga mata nito ay matalim. Pumasok sila sa isang bakanteng consultation room. "Gusto ko lang malaman kung anong intensyon mo kay Dr. De Leon." Diretsahang tanong ni Beatrice. Walang paligoy-ligoy. Nagulat si Liwayway. "Po, wala po. Magkaibigan lang po kami." Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatrice. "Magkaibigan? Liwayway, kilala ko si Rafael. Alam ko kung paano siya tumingin kapag interesado siya. At alam ko rin kung gaano siya kahina pagdating sa mga sitwasyong tulad nito." "Ano po ang ibig niyong sabihin?" "Si Kael ay isang mabuting tao, Liwayway. Sobrang buti na minsan ay nagiging kahinaan niya na yon," paliwanag ni Beatrice. Ang boses ay tila puno ng pag-aalala, ngunit may nakatagong lason. Mayroon siyang komplikadong nakaraan, mga sugat na hindi pa naghihilom. At ayokong makita siyang masaktan ulit dahil lang sa awa o dahil sa pag-aakalang kaya niyang iligtas ang lahat. Bawat salita ni Beatrice ay maingat na pinili para magtanim ng duda sa isipan ni Liwayway. Awa. Yun lang ba ang nararamdaman ni Kael para sa kanya? Isang proyekto? Isang paraan para paghilumin
ang sarili nitong mga sugat. Hindi ko po siya sinasaktan. Mahinang depensa ni Liwayway. Hindi pa sa ngayon, mabilis na sagot ni Beatrice. Pero isipin mo, kapag naging mas malalim pa ang ugnayan ninyo at huwag naman sana, pero paano kung hindi kayanin ni Lino? Sa tingin mo ba, kakayanin din ni Kael? Baka masisira mo lang siya lalo. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim. Tama si Beatrice. Ano nga ba ang maibibigay niya kay Kael, kundi problema at pasakit? Isang ina na may anak na may taning ang buhay. Isang babaeng sira-sira na ang mundo. Nang gabing iyon, iniwasan ni Liwayway si Kael. Nagdahilan siyang pagod at masama ang pakiramdam. Ngunit ang totoo, natatakot siyang harapin ito. Natatakot siyang baka totoo ang sinabi ni Beatrice. Sa kabilang dako, si Kael naman ay naguguluhan. Bakit biglang nanlamig si Liwayway? May nagawa ba siyang mali? Sa kagustuhang makatulong, naisip niyang dumaan sa record section para personal na i-check kung may update sa kaso ni Lino. Habang binabasa niya ang manipis na folder ng pasyente, may isang dokumento na pumukaw sa kanyang pansin. Isang admission form na sinagutan ni Liwayway noong unang araw. Sa section na Family History, nakasulat sa ilalim ng Father's Information, Unknown, Artificial Insemination, Donor. At sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ng Fertility Center, Golden Hope Fertility Clinic. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Kael. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Golden Hope. Iyon. Iyon ang pangalan ng klinik kung saan pumikit siya ng mariin. Hindi. Imposible. Isa lang itong malaking koinsidensya. Sa dami ng klinik sa buong bansa, pero hindi niya maialis ang ideya sa kanyang isipan. Ang koneksyon. Ang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Ang mukha ni Lino na may hawig sa kanyang mga litrato noong bata pa siya. Ang pagiging malikhain ni Tala. Nanginginig ang mga kamay ni Kael habang inilalabas ang kanyang wallet. Kinuha niya ang isang lumang ID card mula sa isang nakatagong bulsa. Isang donor card mula sa Golden Hope Fertility Clinic na may nakasulat na numero. Donor number 7. Tinitigan niya ang pangalan ng clinic sa folder ni Lino. At pagkatapos ay sa ID sa kanyang kamay. Paulit-ulit. Hanggang sa ang mga letra ay nagsimulang maghalo-halo. Ang mundo niya ay biglang huminto. Ang sumunod na 24 na oras ay naging isang impyerno para kay Kael. Ang ideyang iyon, ang nakakabaliw na posibilidad na iyon, ay hindi siya tinantanan. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Tinititigan niya ang mga pasyente, pero ang mukha ni Lino at Tala ang kanyang nakikita. Isa lang itong malaking koinsidensya, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit isang bahagi niya ang hindi mapaniwala. Isang bahagi niya ang gustong malaman ang katotohanan. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang makasiguro. Ngunit paano? Hindi siya maaaring basta-basta mag-request ng DNA test. Iyon ay labag sa etika at sa batas. Pero ang desperasyon ay isang malakas na puwersa. At para kay Kael,
Hindi na lang ito tungkol sa pagtulong sa isang pasyente. Naging personal na ito. Naalala niya ang mga drawing ni Tala na nakatago sa kanyang drawer. Gawa sa krayon. Pero may mga hibla ng buhok na minsay sumasama sa pagdikit ng tape sa papel. At si Lino, minsan niyang sinuklayan ang buhok nito nang bumisita siya sa ICU. May naiwang ilang hibla sa suklay na itinago niya bilang isang munting alaala. Sa takip silim, nagtungo si Kael sa laboratorio ng ospital. Ginamit niya ang kanyang posisyon at ang pagkakaibigan niya sa hepe ng lab, si Dr. Alonso, para sa isang pabor. "Pare, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay seryoso. "Utang na loob, isang paternity test, off the record." Tumingin si Dr. Alonso sa kanya, naguguluhan. "Para saan? May problema ba?" "Basta, isang malaking problema na kailangan kong malaman kung totoo o hindi." Nag-aalangan man ay pumayag si Dr. Alonso. Kinuha ni Kael ang isang DNA testing kit. Sinunod ang mga instruksyon gamit ang sarili niyang sample at ang mga hibla ng buhok na maingat niyang tinago. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Flashback, 7 taon na ang nakalipas. Ang hangin sa loob ng kanyang kotse ay mabigat at puno ng mga salitang hindi masabi. Katabi niya si Beatrice, ang kanyang nobya sa loob ng 5 taon. Kagagaling lang nila sa isang fertility specialist. "Negative," malamig na sabi ni Beatrice, nakatingin sa labas ng bintana. Sabi ng doktor, wala na raw pag-asa. "Ako ang may problema, Kael. Hindi ako magkakaanak." "Bea, hindi yan totoo. Marami pang paraan." Sinubukan ni Kael na abutin ang kanyang kamay, ngunit iniwas ito ni Beatrice. "Paraan? Ano? Adoption? Surrogate? Hindi, Kael. Gusto ko ng sarili kong anak. Isang anak na manggagaling sa akin." Ang boses niya ay tumaas, puno ng sakit at galit. "Bea, pamilya pa rin yon." "Hindi!" sigaw ni Beatrice. At sa wakas ay humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay namumula. "At ikaw, hindi mo maiintindihan. Hinding-hindi mo mararanasan ang sakit na to. Dahil sa'yo walang problema. You'll never know the pain of wanting something so bad. Something that should be natural. Pero ipinagkakait sa'yo ng sarili mong katawan." Humarap siyang muli sa labas. "Kaya siguro dapat na nating tapusin to. Find someone who can give you a real family. Dahil ako, wala akong kwenta." Ang mga salitang iyon, "hindi mo mararanasan, wala akong kwenta," ay tumatak sa isipan ni Kael na parang isang mainit na bakal. Ilang linggo matapos ang kanilang masakit na paghihiwalay, sa isang gabi ng kalungkutan at pagnanais na mag-iwan ng isang bahagi ng kanyang sarili sa mundo, isang bahagi na hindi nakatali sa sakit at kabiguan, nagtungo siya sa Golden Hope Fertility Clinic. Ginawa niya ang isang desisyon na hindi niya pinagsisihan, ngunit hindi niya rin inakalang babalikan siya sa ganitong paraan. Ginawa niya iyon hindi para sa pera, kundi para sa isang pag-asang sa isang lugar, sa isang panahon. May isang pamilyang mabubuo dahil sa kanya. End of flashback. Ngayon, habang hawak ang mga sample, ang bigat ng desisyong iyon ay bumalik ng may kasamang takot at hindi kapani-paniwalang pag-asa. Lumipas ang isang araw, ang pinakamahabang araw sa buhay ni Kael.
Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang text message ang dumating mula kay Dr. Alonso. Kael, buksan mo ang email mo. Resulta, nanginginig ang mga kamay ni Kael habang binubuksan ang kanyang laptop. Nag-login siya sa kanyang email at nandoon na nga. Isang email na may subject na urgent and confidential. Kinuha niya ang isang malalim na hininga bago i-click ito. Isang PDF file ang nak-attach. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi ng dokumento. Isang table na may mga numero at porsyento. Subject A, Rafael De Leon. Subject B, Lino Di Maculangan and Tala Di Maculangan. Result, the probability of paternity is po 99.999%. Paulit-ulit na binasa ni Kael ang mga numero 99.99. Hindi ito pagkakamali. Ang statistical impossibility ay naging isang katotohanang hindi matatakasan. Ang screen ng laptop ay nagsimula ang lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. Sila, ang mga anak ni Liwayway, ay mga anak din niya. Ang batang lalaking nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ICU. At ang batang babaeng nag-iisip na siya ay isang superhero. Sila ang kanyang mga anak. Isang halo ng matinding saya, takot, at responsibilidad ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Anong gagawin niya? Paano niya ito sasabihin kay Liwayway? Maniniwala ba ito? Magagalit ba ito? At ang pinakamahalaga sa lahat, kung siya ang ama, nangangahulugan iyon na siya ang pinakaposibleng donor para sa bone marrow transplant ni Lino. Ang tadhanang pinaniniwalaan niya ay hindi lang pala isang simpleng guhit, isa pala itong masalimuot na hibla na nag-ugnay sa kanilang lahat bago pa man sila magkakilala. Siya ang ama. At marahil, siya rin ang tanging lunas. Ang katotohanan ay isang mabigat na pasanin. Buong magdamag, hindi natulog si Kael. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga posibleng mangyari. Paano niya sasabihin kay Liwayway ang isang balitang maaaring maging sagot sa kanilang pinakamalaking problema? Ngunit maaari ring sumira sa namumuong tiwala sa pagitan nila. Kailangan niyang mag-isip ng tama. Una, kailangan niyang kumpirmahin kung siya nga ay isang match para kay Lino. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang kanyang duty, nagtungo siyang muli sa laboratorio para sa isang opisyal na compatibility test. Gamit ang dahilan na gusto niyang mag-enlist sa National Donor Registry. Pagkatapos, hinanap niya si Liwayway. Nakita niya itong nakaupo sa parehong bangko sa hardin, kung saan sila unang nag-usap ng mas insinan. Nakatingin ito sa malayo, ang muka ay blangko. Tila pasan ang lahat ng pagod sa mundo. Liway, tawag niya, dahan-dahang lumapit. Lumingon ito, ngunit ang mga mata nito ay malamig at may distansya. Ang init na nakita niya roon dati ay nawala. Doc, bati nito, formal at maikli. Nasaktan si Kael sa pagbabago ng pakikitungo nito, pero inunawa niya. Malamang ay dahil na rin sa mga sinabi ni Beatrice. Ngunit wala ng oras para doon. Pwede ba tayong mag-usap? Sa isang lugar na pribado? Pakiusap niya.
Dinala niya si Liwayway sa isang maliit at hindi masyadong ginagamit na family waiting room. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Si Liwayway ay nakatayo malapit sa pinto, tila handang tumakbo anumang oras. Si Kael naman ay nasa gitna ng silid, hindi alam kung paano sisimulan. Liway, may kailangan kang malaman. Panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Kung tungkol to sa atin, Dr. De Leon, mas mabuti pang huwag na lang. Putol ni Liwayway, ang mga mata ay nakaiwas. Pinag-isipan ko na po. Tama si Dr. Sandoval. Hindi tamang, hindi ito tungkol sa atin. Mabilis na sabi ni Kael. Well, tungkol din sa atin pero mas malaki pa rito. Tungkol ito kay Lino. Doon lang napatingin ng diretso si Liwayway sa kanya. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang muka. Bakit po? May nangyari ba? Huminga ng malalim si Kael. Eto na. Liway, alam kong halos wala ng pag-asa sa donor registry. At alam kong anonymous ang donor na ginamit mo para magkaanak. Biglang nanigas si Liwayway. Paano mo nalaman yan? Nabasa ko sa chart niya. Pero hindi yan ang punto. Ang punto ay, Liway, sa tingin ko, ako ang hinahanap ninyo. Kumunot ang noo ni Liwayway. Puno ng pagkalito. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagpatest ako para sa bone marrow at mataas ang posibilidad na ako ay isang match. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Liwayway, ngunit agad ding napalitan ng pagdududa. Paano? Paanong? Napakalaking koinsidensya naman yata niyan, Doc. Dahil hindi ito koinsidensya, sabi ni Kael. Dahan-dahang lumapit. At pagkatapos, binitawan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Liway, ako ang ama ni Lino at Tala. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tinitigan siya ni Liwayway na para bang nagsasalita siya ng ibang lengguwahe. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon sa loob lang ng ilang segundo. Pagkalito, pagtataka, hindi paniniwala. Pagkatapos, isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng sakit at pait. Nagpapatawa ka ba, Doc? Anya, umiiling-iling. Hindi magandang biro yan. Napakawalang puso ng birong yan. Hindi ako nagbibiro, Liway. Maniwala ka sa akin. Pakiusap ni Kael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Golden Hope Fertility Clinic. Donor number 7. 7 taon na ang nakalipas. Ako yon. Ang pagbanggit sa pangalan ng klinik at ang detalye ng numero ay nagpatigil kay Liwayway. Nakita ni Kael ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang hindi paniniwala ay napalitan ng isang dahan-dahang pagsilay ng katotohanan. Hindi maaari, bulong niya. Napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Totoo ang sinasabi ko, sabi ni Kael. Ipinakita niya ang resulta ng DNA test na nasa kanyang telepono. Pinatunayan ko na. Sila ang mga anak ko, Liway. Tinitigan ni Liwayway ang screen ng telepono. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mundo, na akala niya ay gumuho na, ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon sa isang paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan.
Ang lalaking nagsisimula ng angkinin ang isang piraso ng kanyang puso ay ang ama ng kanyang mga anak. Isang estrangherong pinili niya mula sa isang listahan. Ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng galit. Isang galit na nagmula sa pakiramdam na pinaglaruan siya ng tadhana. Bakit ngayon mo lang sinabi? Anya, ang boses ay tumaas. Nanginginig sa galit. Pinanood mo akong magdusa. Pinanood mo akong umiyak at matakot para sa buhay ng anak ko. Habang alam mo pala ang lahat. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman, Liway, maniwala ka. Depensa ni Kael. Hindi ako naniniwala sa'yo. Isa kang sinungaling. Sigaw ni Liwayway. Itinulak niya si Kael palayo. Ginagamit mo ba to? Ginagamit mo ba ang sitwasyon ng anak ko para ano? Para mapalapit sa akin? Ito ba yung sinasabi ni Beatrice? Na may mga sugat ka na kailangan mong paghilumin? Hindi, Liway. Hindi totoo yan. Ngunit hindi na siya nakinig. Ang sakit, ang gulat, at ang pagtataksil na kanyang naramdaman ay masyadong mabigat. Tinalikuran niya si Kael at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan siyang nakatayo doon. Bagsak ang mga balikat. Hawak ang isang katotohanang dapat sana'y magiging lunas, ngunit naging lason. Mula sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Beatrice. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paglabas ni Liwayway na umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kael na nakatulala pa rin. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinabi ko na sa'yo, Rafael, bulong niya. Ang nakaraan ay laging bumabalik para singilin tayo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan. Iniiwasan ni Liwayway si Kael na parang isang salot. Kapag nakikita niya itong papalapit sa pasilyo, mabilis siyang lumiliko. Kapag sinusubukan nitong kausapin siya, tatalikuran niya ito o magsasabing, "Excuse me, Doc. May kailangan akong asikasuhin." Ang tanging komunikasyon na mayroon sila ay sa pamamagitan ng mga nurse na nag-aabot ng update tungkol sa kondisyon ni Lino. Para kay Liwayway, ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Ang isang bahagi ay sumisigaw sa pasasalamat. Ang lunas para sa kanyang anak ay natagpuan na. Ngunit ang isa pang bahagi ay puno ng sakit at pagdududa. Bakit sa dinami-dami ng tao, si Kael pa? Ang lalaking nagsimula na niyang pahalagahan? Pakiramdam niya ay isa siyang tau-tauhan sa isang malupit na dula ng tadhana. At ang lason na itinanim ni Beatrice sa kanyang isipan ay nagsimula ng kumalat. Awa, mga sugat na kailangan paghilumin. Baka nga totoo. Baka ang lahat ng kabaitan ni Kael ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Isang paraan para punan ang isang pagkukulang sa nakaraan. Ang sitwasyong ito ay isang perpektong pagkakataon para kay Beatrice. Nakita niya ang pader na itinayo ni Liwayway sa pagitan nila ni Kael at nagpasya siyang patibayin pa ito. Isang hapon, habang nag-iisa si Liwayway sa kantin, nilapitan siya ni Beatrice. May dalang 2 tasa ng kape. Mukhang kailangan mo nito, sabi ni Beatrice sa isang malumanay at nakikisimpatyang tono, malayo sa dating lamig ng pakikitungo niya. Nag-aalangang tumingin si Liwayway. Salamat po, Doc. Umupo si Beatrice sa tapat niya. Liwayway, alam ko na. Sinabi sa akin ni Kael. Hindi umimik si Liwayway. Hinigpitan lang ang hawak sa tasa ng kape. Alam kong nabigla ka. Pagpapatuloy ni Beatrice
Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-unawa. At bilang doktor ni Lino, at bilang isang taong may malalim na pinagsamahan kay Kael, nararamdaman kong may responsibilidad akong ipaliwanag sa iyo ang ilang bagay. Tumingin si Liwayway kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Si Kael, he's a wonderful man. Pero mayroon siyang isang kahinaan. Ang guilt. Pagkukwento ni Beatrice. Huminga siya ng malalim na parang may inaalalang masakit na nakaraan. Nung kami pa, bago ko pa nalaman na hindi ako pwedeng magkaanak, minsan na kaming nakabuo. Pero hindi ito natuloy. Nawala ang bata bago pa man. Isang kasinungalingan. Isang perpektong kasinungalingan na binuo para saktan ang dalawang tao ng sabay-sabay. Nakita ni Beatrice ang gulat at awa sa mga mata ni Liwayway. Iyon ang gusto niyang makita. Hindi niya napatawad ang sarili niya. Patuloy ni Beatrice. Hinayaan pa ang isang pekeng luha na mamuo sa gilid ng kanyang mata. Pakiramdam niya, kasalanan niya, nakulang ang ginawa niya. Kaya noong naghiwalay kami at nag-donate siya sa sperm bank, sa tingin ko, iyon ang paraan niya para makabawi. Para magkaroon ng isang anak sa mundo, kahit sa malayo lang, para mapunan ang nawala sa amin. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Liwayway. Ang lahat ng kanyang takot at duda ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Kaya nang makilala kanya Liwayway at si Lino at nalaman niya ang katotohanan. Nakita niya ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang nakaraan. Para maging ama sa wakas at iligtas ang anak na kapalit ng nawala sa kanya. Kapalit. Inulit ni Liwayway ang salita. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. I'm sorry kung masakit pakinggan, sabi ni Beatrice. Inaabot ang kamay ni Liwayway na agad namang binawi nito. Ayoko lang na masaktan ka palalo. Ang pagmamahal na nakikita mo sa kanya ngayon, baka hindi iyon para sa'yo, kundi para sa multo ng nakaraan niya. At ang pag-aalala niya kay Lino, baka dala lang iyon ng matinding guilt. Tumayo si Liwayway. Ang kanyang muka ay maputla. Kailangan ko nang umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Beatrice. Mabilis siyang naglakad palayo. Ang mga salita ng doktora ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kapalit. Guilt. Multo ng nakaraan. Ang pag-asa, ang namumuong pag-ibig, lahat ng iyon ay nabahiran na ngayon ng lason ng pagdududa. Ang ginagawa ni Kael ay hindi purong pagtulong. Isa itong transaksyon para sa sarili nitong kapayapaan. Kinagabihan, hinarap niya si Kael sa labas ng silid ni Lino. Nagpa-schedule na ako para sa iyo, Liway. Para sa counseling at para ma-brief ka sa proseso ng transplant. Sabi ni Kael. Umaasang ito na ang pagkakataon para makapag-usap sila. Ngunit ang mga matang sumalubong sa kanya ay puno ng lamig at determinasyon. May isang kondisyon ako, Dr. De Leon, sabi ni Liwayway. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. Kahit ano, Liway, sabihin mo lang. Gagawin natin to. Tatanggapin ko ang tulong mo para kay Lino, sabi niya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Pero pagkatapos nito, pagkatapos mailigtas ang buhay ng anak ko, aalis na kami, lalayo kami, at hinding-hindi mo na kami makikita. Ang anak ko ay hindi pambayad sa mga kasalanan mo sa nakaraan. Kaya't gawin mo ang dapat mong gawin bilang isang donor. At pagkatapos, lumayo ka na
sa buhay namin. Ang mga salita ni Liwayway ay tumama kay Kael na parang isang malakas na sampal. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang galit, ang mga akusasyon. Liway, anong kasalanan? Huwag ka nang magpanggap, sabi ni Liwayway. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa nawala ninyong anak ni Dr. Sandoval. At hindi ko hahayaang gawing pamalit ang anak ko. Kaya't manatili kang malayo sa amin. Pagkasabi noon, tinalikuran niya si Kael at pumasok sa silid ni Lino. Isinara ang pinto nang may bahagyang kalabog na sumara rin sa puso ni Kael. Ang mga salita ni Liwayway ay nag-iwan kay Kael na tuliro at wasak. Nawalang anak? Saan nanggaling ang kwentong iyon? Alam niyang isa lang ang maaaring pinagmulan nito. Si Beatrice. Ang lason na ikinalat nito ay mas mabisa pa kaysa sa inaasahan niya. Sinubukan niyang habulin si Liwayway, subukang ipaliwanag na walang katotohanan ang lahat ng iyon. Ngunit ang pinto ng silid ni Lino ay nanatiling sarado. Isang pader na hindi niya kayang sirain. Buong gabi, hindi siya umalis. Nagbantay siya sa pasilyo, umaasang lalabas si Liwayway at bibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Ngunit hindi ito lumabas. Sa loob ng silid, binabantayan ni Liwayway si Lino. Ang bawat paghinga ng anak ay tila isang paalala ng desisyong ginawa niya. Masakit. Sobrang sakit na itaboy ang lalaking nag-iisang pag-asa nila. Ngunit para sa kanya, mas masakit isipin na ang lahat ng ito ay isang palabas lamang. Isang paraan para mabura ang kasalanan ng nakaraan. Para protektahan ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga anak sa hinaharap, kailangan niyang gawin ang tama kahit ito ang pinakamasakit. Samantala, si Kael ay nagpasyang harapin si Beatrice. Nakita niya itong papalabas ng elevator. Beatrice, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng pigil na galit. Rafael, pagod na ako. Pwede bang bukas na lang? Pagdadahilan nito. Hindi, ngayon na. Giit ni Kael. Hinawakan ito sa braso at dinala sa isang bakanteng hagdanan. Anong mga kasinungalingan ang sinabi mo kay Liwayway? Tinaasan siya ng kilay ni Beatrice. Wala akong sinasabing kasinungalingan. Sinabi ko lang sa kanya ang nakaraan natin. Ang sakit na pinagdaanan natin. Walang nawalang anak, pero ang anak, Beatrice. Hindi iyon nangyari. Bakit mo iimbentuhin ang ganoong bagay? Sigaw ni Kael. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa hagdanan. Dahil kailangan niyang malaman kung anong klase kang tao. Ganti ni Beatrice, ang kalmadong maskara ay unti-unting natatanggal. Isang taong tumatakbo kapag nahihirapan na. Isang taong mas pinipili ang madaling paraan. Iniwan mo ako noong panahong pinakakailangan kita, Rafael. At ngayon, gagawin mo ang lahat para sa isang babae at mga anak na hindi mo naman dapat kilala. Hindi patas yon. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano ang patas, Bea. At ang ginagawa mo ngayon, hindi ito pagmamahal. Paninira ito. Kung hindi kita makukuha, sabi ni Beatrice, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sisiguraduhin kong walang sinuman ang makakakuha sa'yo. Tinalikuran ni Kael si Beatrice, puno ng pagkasuklam. Alam na niya ngayon kung gaano kalalim ang lason. Kailangan niyang makausap si Liwayway. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan.
Ngunit pagbalik niya sa pediatric ward, isang kaguluhan ang kanyang naabutan. Mga nurse at doktor ang nagtatakbuhan papasok sa silid ni Lino. Ang tunog ng mga monitor ay nakakabingi at naghuhudyat ng panganib. His oxygen saturation is dropping. Mabilis. Nagsi-seizure siya. Sumiksik si Kael sa may pinto. Sa loob, nakita niya si Liwayway na itinutulak sa isang sulok ng mga nurse. Ang muka ay basang-basa ng luha habang sumisigaw ng pangalan ng anak. At sa kama si Lino, ang maliit na katawan nito ay nanginginig at nangingitim. Ang puso ni Kael ay tila hihinto. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Sa wakas, na-stabilize nila si Lino, ngunit ang sitwasyon ay maselan. Lumabas si Beatrice mula sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Humarap siya kay Liwayway, na ngayon ay nakasandal sa pader, halos hindi na makatayo. Si Kael ay nasa tabi lang, gustong lumapit, ngunit pinipigilan ang sarili. Ang chemo ay hindi na sapat, sabi ni Beatrice sa isang profesional na tono, ngunit may bahid ng malamig na tagumpay na si Kael lang ang nakapansin. His body is shutting down. The leukemia is too aggressive. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Kailangan nating gawin ang transplant sa lalong madaling panahon. Sa loob ng susunod na 24 hanggang 48 oras. Kung hindi, baka hindi na natin siya maagapan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang isang martilyo. Walang nang oras para sa galit. Walang nang oras para sa pagdududa. Ang tanging naroon ay ang papalapit na anino ng kamatayan. Kailangan mong magdesisyon ngayon, Mrs. Di Makulangan. Pagpapatuloy ni Beatrice, ang kanyang boses ay walang awa. Ang buhay ng anak mo ang nakasalalay dito. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, puno ng sakit at desperasyon, ay naglakbay mula kay Beatrice papunta kay Kael, na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa kahabaan ng pasilyo. Sa mga mata ni Kael, nakita ni Liwayway hindi ang awa o ang guilt, kundi ang parehong sakit at takot na nararamdaman niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang pride, ang kanyang sakit, ang kanyang mga duda. Lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahan, sa isang kilos na tila nagpabagal sa buong mundo, tumango si Liwayway kay Kael. Isang tango na puno ng pagsuko at pagtanggap. Sa gitna ng kanyang luhang walang tigil sa pag-agos, isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi, isang salitang narinig ni Kael kahit sa gitna ng ingay at kaguluhan. Niya, pumapayag. Ako. Ang desisyon ay nagawa na. Ang mga sumunod na oras ay lumipas sa isang mabilis, ngunit malabong pagkakasunod-sunod. Pinirmahan ang mga consent form. Isinagawa ang mga huling pagsusuri. Inihanda ang 2 operating room, isa para sa donor, isa para sa recipient. Sa buong proseso, si Liwayway at Kael ay kumilos na parang 2 estranghero na pinagbigkis ng isang transaksyong medikal. Walang emosyon, walang salita. Ang kanilang mga pag-uusap ay sa pamamagitan lamang ng mga doktor at papeles. Sa isang maliit na silid,
Pinirmahan nila ang huling dokumento sa harap ng isang hospital administrator. Ang hangin ay mabigat. Tanging ang tunog lamang ng pag-ikot ng ballpen sa papel ang maririnig. Nang matapos, tumayo si Liwayway. "Salamat, Dr. De Leon," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang punto sa dingding sa likod ni Kael. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. "Liway, hindi ito utang na loob." Sinubukan ni Kael na abutin ang kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong iniatras. "Para sa akin, isa itong transaksyon." Pagpapatuloy niya, sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. At ang nakita ni Kael doon ay isang malamig na pader. Isang bakanteng espasyo na dati puno ng init. "Ibibigay mo ang isang bahagi mo para iligtas ang anak ko. At pagkatapos nito, gaya ng napag-usapan natin, umaasa akong matutupad ang kondisyon ko." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Kael. Pagkatapos ng operasyon, kapag ligtas na si Lino, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay determinadong hindi manginig. "Sana ay hayaan mo na kaming magsimula ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa'yo, malayo sa nakaraan mo. Umaasa ako na maiintindihan mo na bilang ama, ang pinakamalaking sakripisyo na maibibigay mo sa kanila ay ang kalayaan." Hindi makapagsalita si Kael. Anong isasagot niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa mga kasinungalingang hindi naman niya alam kung paano nagsimula? Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway. Naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagdududa, kahit kaunting pag-aalangan. Ngunit wala siyang nakita kundi isang desididong ina na handang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng kanyang anak. At sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Kael na kailangan niyang igalang ang desisyon nito, gaano man kasakit. Dahan-dahan, tumango si Kael. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat paggalaw. "Para kay Lino," bulong niya. Ang kanyang boses ay paos. "Gagawin ko ang lahat." Nang ihatid si Kael sa pre-operative room, naroon si Beatrice, nag-aayos ng ilang papeles. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting tila nagpapahiwatig ng pag-aalala. "Huwag kang mag-alala, Rafael. Ako mismo ang magbabantay kay Lino at sayo," sabi nito. Ngunit tinitigan lang siya ni Kael ng may malamig na tingin. "Alam ko ang ginawa mo, Bea, at hinding-hindi kita mapapatawad." Ang ngiti ni Beatrice ay naglaho, napalitan ng isang mapait na ekspresyon. Bago ipasok si Kael sa operating room, dumaan si Liwayway, kasama si Tala. "Tito Doktor!" sigaw ni Tala, yumakap sa binti ni Kael. "Sabi ni Mami, gagawin niyo raw pong superhero si Kuya Lino." Yumuko si Kael at niyakap ang bata. "Oo, Tala. Gagawin nating parehong superhero si Kuya," sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Magpakabait ka, ha? Alagaan mo si Mami." Pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanilang mga mata ay nag-usap sa huling pagkakataon. Isang tahimik na pamamaalam. Habang hinihila na ang stretcher ni Kael papasok sa OR, lumapit si Beatrice kay Liwayway. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. "Kita mo na," bulong niya, sapat lang para marinig ni Liwayway. "Sa huli, sa akin pa rin siya babalik,"
Ginawa niya ito para sa kasalanan niya sa akin, hindi para sa'yo. Ikaw, isa ka lang malungkot na kabanata sa buhay niya na malapit nang matapos. Hindi sumagot si Liwayway. Pinanood lang niya ang pagsara ng mga pinto ng operating room. Isang pinto para kay Kael. Isang pinto para kay Lino. 2 taong pinakamahalaga sa kanya ngayon, parehong nasa bingit ng alanganin. At siya, naiwang mag-isa sa pasilyo. Napaupo siya sa isang malamig na upuan. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang lunas para sa kanyang anak ay naroon na. Nailigtas na niya si Lino. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas nawalan pa siya? Pakiramdam niya ay isinakripisyo niya hindi lang ang kanyang hinaharap, kundi pati ang kanyang puso. Sa kagustuhan niyang iligtas ang anak niya, itinulak niya palayo ang nag-iisang lalaking nagparamdam sa kanya na posible palang mabuo muli. Napasubsob siya sa kanyang mga palad. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan at ang isang matinding pakiramdam ng kawalan. Nakuha niya ang lunas, ngunit nawala sa kanya ang lahat. Ang oras ay tila gumapang na parang pagong. Bawat minuto ng paghihintay sa labas ng operating room ay isang pahirap para kay Liwayway. Ang mga salita ni Beatrice ay umuukil-kil sa kanyang isipan, nagdudulot ng lalong sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig na nagtatanong, paano kung mali ka? Paano kung mali ang lahat ng paniniwala mo? Pagkalipas ng ilang oras na parang isang kawalang hanggan, sabay na bumukas ang mga pinto ng 2 operating room. Inilabas ng mga nurse si Lino. Ang maliit nitong katawan ay natutulog ng mahimbing at dinala sa recovery room ng ICU. Sumunod na, inilabas si Kael, na medyo groggy pa mula sa anesthesia. The procedures were successful, anunsyo ng lead surgeon. Parehong stable ang mga pasyente. The next 48 hours will be critical for Lino. But so far, everything looks promising. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Liwayway, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Salamat sa Diyos, ligtas sila. Dahil sa kanyang kondisyon, inilagay si Kael sa isang private room, nakatabi lamang ng ICU para madali siyang mabantayan. Si Liwayway naman ay hindi umalis sa tabi ng salamin. Binabantayan ang bawat paghinga ni Lino. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Tala sa isang mahabang upuan, nagpasya si Liwayway na kumuha ng tubig sa labas. Sa kanyang paglalakad pabalik, napadaan siya sa tapat ng silid ni Kael. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang mga boses. Ang boses ni Kael at ang boses ni Beatrice. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Malambing na tanong ni Beatrice. "Pagod." Maikling sagot ni Kael. Pero kakayanin." "Mabuti naman. Don't worry, aalagaan kita," sabi ni Beatrice. At narinig ni Liwayway ang kaluskos ng pag-upo nito sa gilid ng kama. Gaya ng dati. Napatigil si Liwayway sa labas ng pinto. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit hindi siya makaalis. Isang bahagi niya ang gustong umalis, ngunit isang mas malakas na puwersa ang pumipigil sa kanya. "Beatrice, umalis ka na," sabi ni Kael. Ang boses ay pagod ngunit matigas. "Bakit? Dahil ba sa kanya?" "Rafael, wala na siya. Pinili niyang iwan ka. Ako ang nandito. Ako ang laging nandito para sa'yo."
tumigil ka na, Bea. Alam ko ang mga kasinungalingang sinabi mo sa kanya. Ang tungkol sa nawalang anak? Saan mo nakuha ang ganoong klaseng kasamaan? Narinig ni Liwayway ang isang sarkastikong tawa. Ginawa ko lang kung anong dapat. Pinrotektahan kita. Sa isang babaeng ginagamit ka lang para sa kapakanan ng anak niya. Hindi mo siya kilala. Ang boses ni Kael ay tumaas, puno ng galit na hindi pa naririnig ni Liwayway dati. Si Liwayway ang pinakamatapang at pinakamapagmahal na taong nakilala ko. At ang pagmamahal ko sa kanya at sa mga anak namin ay totoo. Hindi ito awa. Hindi ito pambayad sa kahit anong kasalanan dahil wala akong kasalanan sa'yo. Ang tanging pagkakamali ko ay ang pag-aakalang mamahalin mo ako ng buo. Kahit pa nalaman nating hindi tayo magkakaanak pero hindi mo kinaya, iniwan mo ako dahil sa pride mo. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Hindi sila nawalan ng anak. Si Beatrice ang hindi maaaring magkaanak. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Sinungaling! Sigaw ni Beatrice sa loob. Minahal kita! Hindi, Bea. Minahal mo ang ideya ng isang perpektong pamilya. At nang hindi mo iyon makuha sa akin, sinira mo ako. At ngayon, sinusubukan mong sirain ang pagkakataon kong maging masaya. Ang pag-ibig ko kay Liwayway ay hindi kapalit ng kahit ano. Ito ang katuparan ng lahat ng pangarap ko. At kahit napiliin niyang lumayo, kahit na hindi niya ako mapatawad, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko para sa kanila. Kaya't parang awa mo na, umalis ka na. At huwag ka na babalo, huwag ka na ng kapuwang, huwag ka nang babalik. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigawan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto nang may malakas na kalabog at mabilis na lumabas si Beatrice. Ang muka ay puno ng galit at pagkatalo. Nagtama ang kanilang mga mata ni Liwayway. Isang sulyap ng purong pagkamuhi ang ipinukol sa kanya ni Beatrice bago ito nagmamadaling umalis. Naiwang nakatayo si Liwayway sa labas ng pinto, nanginginig. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay gumuho. Ang pader na itinayo niya ay gumuho. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang matinding pagsisisi. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto at pumasok sa silid. Nakita niya si Kael na nakahiga sa kama, nakapikit. Ang muka ay pagod at nasasaktan. Kael! Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang iminulat ni Kael ang kanyang mga mata. Nang makita siya, isang ekspresyon ng gulat at kalungkutan ang gumuhit sa mukha nito. Liway, anong ginagawa mo dito? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa kama at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Mga luha ng pagsisisi, mga luha ng pag-unawa. Narinig ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Narinig ko ang lahat. Patawarin mo ako, Kael. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Bago pa man makasagot si Kael, isang nurse ang pumasok nang may ngiti sa labi. Mrs. Di Makulangan, Dr. De Leon, may maganda po akong balita. Tumingin ang nurse kay Liwayway. Nagkamalay na po si Lino at ang una pong hinanap ay kayo pong dalawa. Ang mga salitang iyon ay musika sa kanilang pandinig. Nagkatinginan sila ni Kael
At sa pagkakataong iyon, lahat ng sakit at hindi pagkakaunawaan ay naglaho. Ang tanging natira ay ang katotohanang nagpapalaya. Ang katotohanang sila, sa wakas, ay isang pamilya. Ang silid ni Lino sa ICU ay hindi na napapalibutan ng tensyon at takot. Napalitan ito ng isang tahimik na saya at pag-asa. Ang mga monitor ay nagpapakita ng stable na vital signs. Ang kulay sa mga pisngi ng bata ay unti-unti nang nagbabalik. Ang bone marrow mula kay Kael ay nagsisimula ng gumawa ng mga bagong, malulusog na selula sa loob ng kanyang maliit na katawan. Ang unang hakbang sa mahabang paglalakbay tungo sa paggaling ay naging matagumpay. Sa loob ng recovery room ni Kael, ang hangin ay puno naman ng mga salitang hindi masabi at mga emosyong pinipigilan. Pagkatapos ng balita tungkol kay Lino, naiwan silang dalawa ni Liwayway sa isang sagradong katahimikan. Si Liwayway ang unang bumasag dito. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Kael at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang simpleng pagdikit ng kanilang mga balat ay nagpadala ng isang kuryenteng puno ng pag-unawa at pangungulila. Patawad, muling bulong ni Liwayway, ang mga mata ay puno ng luha. Naging bulag ako sa galit at takot. Hinayaan kong lamunin ako ng mga kasinungalingan. Dapat pinakinggan kita. Dapat nagtiwala ako sa puso ko. Hinaplos ni Kael ang kanyang pisngi, gamit ang kanyang hinlalaki, pinupunasan ang mga luha. Shh! Wala kang kasalanan, Liway. Naiintindihan ko. Dumaan ka sa isang bagay na hindi kayang isipin ng karamihan. Normal lang na magduda. Normal lang na matakot. Pero nasaktan kita, sabi ni Liwayway. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kael. Ang importante, nandito ka ngayon at ligtas si Lino. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. At sa mga sandaling iyon, lahat ng pader ay tuluyan ng gumuho. Niyakap ni Liwayway si Kael, maingat para hindi masagi ang kanyang mga sugat. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pagsisisi, at isang pag-ibig na sa wakas ay malaya ng umusbong. Kinabukasan, nalaman nilang si Dr. Beatriz Sandoval ay inilipat sa ibang sangay ng ospital sa probinsya matapos lumabas ang mga ulat ng kanyang unprofessional conduct at emosyonal na manipulasyon sa pamilya ng pasyente. Hindi na nila siya muling nakita. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang panahon ng paghilom, hindi lang para kay Lino, kundi para sa kanilang lahat. Inilipat si Lino sa isang regular na silid. Araw-araw, magkakasama silang apat. Si Kael, na mabilis ding lumakas, ang naging haligi ng kanilang munting pamilya. Siya ang nag-aalaga kay Lino kapag pagod na si Liwayway. Siya ang nakikipaglaro kay Tala para hindi ito mainip. Siya ang nagpapangiti kay Liwayway sa mga simpleng biro at sa isang tasa ng mainit na kape tuwing umaga. Napanood ni Liwayway kung paano buong pusong ginampanan ni Kael ang papel ng isang ama. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa purong pagmamahal. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mga mata ni Lino at Tala sa tuwing papasok si Kael sa silid. Ang tito doktor ay naging Daddy Kael. Isang hapon, ilang buwan matapos ang operasyon, dinala ni Kael ang pamilya sa isang parke malapit sa ospital para sa unang pamamasyal ni Lino sa labas. Habang masayang naghahabulan ang kambal sa damuhan,
Umupo sila ni Liwayway sa isang bench sa ilalim ng isang puno. "Liway," sabi ni Kael, hawak ang kanyang kamay. "Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin at marami pa tayong kailangang pagdaanan. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Seryoso ako sa inyo." Ngumiti si Liwayway. "Alam ko, Kael, at ganun din ako sa'yo." "Mayroon lang akong isang gustong itanong," sabi ni Kael. May kislap ng kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Inaasahan ni Liwayway na isang singsing ang ilalabas nito. Ngunit ang kinuha ni Kael mula sa kanyang bulsa ay hindi isang maliit na kahon, kundi isang nakatuping dokumento. Inabot niya ito kay Liwayway. Binuksan ito ni Liwayway. Adoption papers. "Bago kita tanungin kung gusto mong maging asawa ko, gusto ko munang itanong kung papayagan mo akong maging ama ng mga anak natin. Sa mata ng batas, sa mata ng lahat," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Gusto kong bigyan sila ng pangalan ko. Gusto kong maging karapat-dapat sa tawag nilang daddy." Ang mga luha ni Liwayway ay muling pumatak. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ito ang pinakamagandang proposal na maaari niyang matanggap. Hindi ito tungkol sa kanila lang ni Kael, kundi tungkol sa pagbuo ng isang pamilya. Tumango siya. Hindi makapagsalita dahil sa sobrang saya. Niyakap niya si Kael ng mahigpit. "Oo, Kael, oo." Mula sa di kalayuan, tumatakbong lumapit ang kambal. "Mami, Daddy, tignan niyo po. Paru-paro," sigaw ni Tala. Binuhat ni Kael si Tala at kinandong naman ni Liwayway si Lino. Magkayakap silang apat sa ilalim ng puno, isang buong pamilya, pinapanood ang paglipad ng isang paru-paro, isang simbolo ng kanilang bagong simula, isang taon ang lumipas. Isang taon ng patuloy na paghilom, paglago, at walang katapusang pagmamahal. Ang mga pader ng ospital ay napalitan ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay malapit sa dagat. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng amoy ng alat ng hangin at ng mga lutong bahay ni Liwayway. Si Lino ay idineklarang cancer-free. Ang kanyang buhok ay muling tumubo, mas makapal pa kaysa dati. Ang kanyang enerhiya ay bumalik at kasama ng kanyang kakambal na si Tala, pinuno nila ang kanilang tahanan ng tawanan at sigawan. Ang apelyido nilang Di Makulangan ay nadugtungan na ngayon ng De Leon. Legal at buo na silang isang pamilya. Ang araw na iyon ay espesyal. Hindi ito isang malaki o magarbong selebrasyon. Sa halip, ito ay isang simple at intimate na pagtitipon sa dalampasigan sa likod ng kanilang bahay, sa harap ng ilang malalapit na kaibigan at kasamahan sa ospital. Ang araw ng kanilang kasal, si Liwayway ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay may mga munting bulaklak. Wala nang bakas ng pagod at takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang naroon ay isang kislap ng kapayapaan at kaligayahan. Si Kael, na nakasuot ng puting polo at khaki pants, ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanya. Sa kanyang tabi, nakatayo sina Lino at Tala, ang kanilang munting ring bearer at flower girl, parehong nakangiti ng malapad. Sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting bulaklak, sa harap ng papalubog na araw, ipinag-isa sila. "Ako, Rafael de Leon," panimula ni Kael. Hawak ang mga kamay ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ay tinatanggap ka
Liwayway di makulangan, bilang aking kabiyak. 7 taon na ang nakalipas, nag-iwan ako ng isang bahagi ng aking sarili sa pag-asang makatulong sa pagbuo ng isang pamilya. Hindi ko akalain na ang pamilyang iyon pala ang bubuo sa akin. Ikaw at ang ating mga anak ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama at isang asawa. Pangako, sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, mamahalin at aalagaan ko kayo. Ikaw, si Lino, at si Tala. Kayo ang aking buhay. Kayo ang aking himala. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Liwayway habang siya naman ang nagsasalita. Ako Liwayway, anya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ay tinatanggap ka, Rafael, bilang aking asawa. Dumating ka sa buhay ko sa panahong ang mundo ko ay kulay abo. Ikaw ang nagdala ng kulay. Ikaw ang nagpatunay sa akin na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisilay ang isang bagong umaga. Ikaw, Kael, ikaw ang aking bukang liwayway. At pangako, habang buhay, ikaw ang magiging araw sa aking kalangitan. Nang sila ay idineklarang mag-asawa, ang kanilang unang halik ay sinabayan ng masigabong palakpakan at ng sigaw ng kambal. Yehey! Mag-asawa na sina Mommy at Daddy. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga bisita ay nagsasalo-salo, tumakas silang 4 at naglakad sa dalampasigan. Hinayaan nilang haplusin ng papalubog na araw ang kanilang mga balat. Daddy, buhatin mo po ako, hiling ni Lino, at agad naman siyang binuhat ni Kael at isinampa sa kanyang mga balikat. Ako rin po, Mami, sabi ni Tala, at binuhat din siya ni Liwayway. Nagtatawanan silang naglakad sa tabi ng dagat, 4 na anino na pinag-isa ng dapit hapon. Napatingin si Liwayway kay Kael na nakatingin din pala sa kanya. Walang salitang namutawi. Tanging mga ngiti at mga matang nag-uusap, mga matang puno ng pasasalamat, pag-unawa, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinagtibay ng tadhana. Nalaman nila na ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang desisyon. Ang desisyong magmahal ng walang kondisyon. Nalaman nila na ang tadhana ay hindi isang destinasyon, kundi isang simula. Ito ang naglapit sa kanila, ngunit ang kanilang mga pagpili, ang kanilang mga sakripisyo, at ang kanilang pagpapatawad ang tunay na bumuo sa kanila. Habang pinapanood nila ang araw na tuluyang lumubog sa kanluran, alam nilang hindi ito isang pagtatapos. Sa kabilang dako ng mundo, isang bagong araw ang nagsisimula. At para sa kanila, para sa pamilya De Leon, ito ang simula ng kanilang walang hanggang bukang liwayway. Huminga ng malalim si Liwayway. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Kael. Salamat, bulong niya. Salamat sa lahat. At sa ilalim ng kalangitang kulay kahel, sa saliw ng mga alon at ng tawanan ng kanilang mga anak, nahanap nila ang kanilang happily ever after. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang ating bukang liwayway. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo o apelido. Ito ay nabubuo sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, sa sakripisyong handang ibigay, at sa pag-unawang kayang paghilumin ang kahit anong sugat
Ang tadhana ay maaring maging simula, ngunit ang ating mga puso ang siyang nagpapasya kung paano isusulat ang katapusan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at aral ang inyong mga puso sa pamamagitan ng kwento ni Liwayway at Kael. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Mula po dito sa aming munting espasyo, isang taos pusong pasasalamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.